Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, FRBL na tayo. At sa ngayon, so far, may dalawang request na FRBL. At ito yung dalawang battle ni Sisik. So Val versus C6. Sisik ngayon. At bukas, Sisik versus paano basahin yun? LVMS? Hindi ko alam kung paano siya basahin kasi first time ko siyang ma-review. Pero ngayon, focus muna tayo sa Val versus C6. And shoutout kay C6 mismo kasi siya ang nag-request nito. Thank you. Malakas ka sa akin. Malakas kayo sa akin, no? Kaya baka naman suportahan nyo rin yung clothing line ko, guys. So, yung link, Shopee link is nasa description ng video natin. Every video nandun yon. So, sana supportahan nyo rin yung clothing line ko, yung clothing brand ko. Order lang kayo dyan. Diba? So, yun lang naman. Wala naman akong ibang sasabihin pa. So, shoutout Sisik, Val vs Sisik. So, umpisa natin to guys. Game! Nanalo ng toss coin si Sisik. Unang bana throw para kay Val. FRBL, di masalang. Let's go! Ay. Ano na nangyari na sa gusto kong sparring ni Freak Sanchez? Last year no pa binabanggit gusto kong kabakbakan ni Sayad. Nagtanong ka pa kung may ka-battle ba kung gustong i-suggest or matchup na gusto ipalatag. Sabi mo pa nga, Blaster para sa ngayon paparating na final. Sabi ko pa diva yan. Si Asma na lang para banayad. At dahil sa pagtanggi ko, biglang Sisik na lang. Putang inang yan. Kung alam ko lang pala, sana binigay mo lang pala, dinakdakan na lang. Una sa lahat, ewan ko kung sino tong putang inang to. Pa-house party ko to para sa mga VIP at A-listers. Walang bano sa guest list na imbita sa pagkakalam ko. Rayan, may naligaw dito na tanga. Kaya ito putang inang anak to. Alam ba ng putang inang yan, high profile kaharap niya mala JB Sebastian at Herbert Cuangco? Yeah! Alam mo yung Thanos shit? Isang pitik ko lang to. No mercy killings, Duterte war on drugs, bro. Duterte war on drugs, bro. No mercy killings, Duterte war on drugs, bro. Puro chismis lang naman nito ni Bida. Puro chismis lang naman ito ni Bida. Cringy pat lakas pa makatrigger. Well, sabihin ko sa iyo, iha, walang puntos ang intriga sa pananaw ng mga expert. Sa pananaw ng mga expert. Pero I'm afraid to say, nirep kasi ito ng bata na different case to case. Ayaw ko sabihin, hindi ko alam yung buong info, pero ayon sa info ko, pinalok daw to ng tito niya ng mayonnaise. Pinalok daw to ng tito niya ng mayonnaise. Tangina. Pinalok daw to ng tito niya ng mayonnaise. Tangina, anak ka sa labas. Anak ka sa labas. Tanggapin mo may anak ka sa labas. Masakit mo hindi. Asin, anak ka sa labas. Masakit ang katotohanan pag di mo tanggap. Sarili mo lang ay tinatanga. Sarili mo lang ay tinatanga. Lakas pa ng loob sabihin na kasal mama ko't papa. Kasal saan? Kasal sa kama? Kasal saan? Kasal sa kama? Nanay nito impacto. Di joke lang. Nanay ito puta. Ewan ko lang kung hanggang ngayon. Ayon sa info ko, nagmamanicurista yung sa umaga at nagpa-part-time ng labada pag nagkataon. Kaya pala lagi kang gutom sa event. Bitin palagi ang pera. Pero dahil sa battle rap moment, una ka nakatikim na pizza yung cheese mozzarella. Nauna yung cheese mozzarella. Tangina mo. Tapos pag rounds mo na, buti na, tumahimik ka.
Tapos pag rounds mo, mas buti pa tumahimik ka. Lalo pang mga lalo yung mga wak lang naman yung mga hinihirit niya. Galing sa walang pag-iisip na yung mga binibitin niya. Dapat dito na 15 seconds ang na-rap time limit niya. Dapat lang 15 seconds na rap time limit niya. Pandemic rapper ka. At as usual, bano. Sabi ko sa'yo, mas buti pa tumahimik ka, bro. I got more facts. I got more facts about you. I got more facts. And do you want a surprise? I'll turn this bitch into ash. Just give me some time. Walang ba Nazis? Okay. So, halata. Hindi na natin patatagalin yung explanation natin o yung pag-breakdown natin sa round 1 ni Val. Kita naman na sloppy, dragging, slip-ups, stutter. 'Di ba? So, ganun lahat ng, hindi naman siya totally choke, no? Hindi naman siya nag-pause ng matagal. Hindi naman, di ba, wala namang wala na, para sa akin, hindi ko siya ika-count as a choke. Kasi yun yan, hindi naman siya nag-pause ng matagal. Marami lang siya mga lines na inuulit para makapa niya yung next na line or kasunod. 'Di ba? Kaso, wala naging sloppy, naging dragging kasi, parang nagiging obvious na nakakalimutan niya yung mga linya niya pero still hinuhugot niya. No, pinipilit niya hugutin. Pero wala ineffective na si Val doon pa lang. So yun lang. Hindi ko na patatagalin pa yung yung explanation dito. Kita naman, halata naman na putol-putol at nawawala yung performance ni Val sa round 1. So, yun, sisik tayo. Sisik, let's go! Tangina, ang yabang-yabang. Elite ka na nga sa call time. Pinapakain daw ako ng tito ko ng mayonnaise porque pangalan ng nanay mo, Jopay. Bars! Panis agad Game! Game! Ako ang taga-ubos ng pulo! Kaya hiningi ko si D-Prof, di ba? Kaso bakala! Walang dik, baka daw patsupapa. Palibhasa, basta bata ni Shernan, lahat tuwik ang tanga pa bumara. Kaya binigay na lang tong si Val. Kahit walang link, mga barang tumama. Ulol, konektado pa rin naman to sa pulo kasi yung bitch nasa kanyang bunganga. Tangina neto, yung bitch sa kanyang linya, di niya kaya na ibawas. Bitch ka ng bitch dito sa Luzon porque mismo na mga dagat sa Visayas. Akin na nga to. Yeah. Gago. Bisaya! Hindi, wag tayong racist. Bilang maguguro, kailangan naming tanggapin yung diversity among sa mga bata. Kaya tanggap ko mga lingwahe yung lahat. Pera lang sa mga Bisaya! Gago. Tangina, grabing satisfaction na matawag kong Bisaya tong bisakol na to. Sobrang sarap sa pakiramdam, para bang yung asawa mo, ginakol ako. Dapat di na binubuhay ang tulad mo. Dapat inabort ka, bro. O kaya sana ginawa ng Diyos na lahat ng putang ina nyo baog. Kaya shoutout sa mga Bisaya dyan. Ano yun? Ano nangyari dun? Sinadya niyang hindi i-rhyme yun? Para bang yung asawa mo, ginakol ako. Dapat di na binubuhay ang tulad mo. Dapat inabort ka, bro. O kaya sana ginawa ng Diyos na lahat ng putang ina nyo baog. Lumis no? Lumihes. Meron doon. O yung dulo diba? Tapos, yun, ako, mo, utang ina nyo, ganun. Basta, hindi ni-rhyme ni Sisik yun sa kumalas, no? Hindi ko alam kung sinadya niya yun or what, pero hindi siya ganun kaan sa akin. Parang missing piece tuloy yun sa akin. Kaya siya... Dapat di na binubuhay ang tulad mo. Dapat inabort ka, bro. O kaya sana ginawa ng Diyos na lahat ng putang ina nyo baog. Kaya shoutout sa mga Bisaya dyan. Maanong kulam. Tangina, kahit sa ML, basketball at kahit Gago. rap, basta Bisaya, wak yan at mahina. Tipong pag nag-rap ka ng may tira, magre-rebat siya ng manika. Talagang kota yan kanina.
Tusok siya ng tusok sa talim, tangina, sobra siyang Latina. Dinadasalan niya mga kaaway niya ng Latin. Sa Bisaya, Angel Kabinitin, baka pa magsenti yan. Pinatay kita gamit racism, parang Black American. Yun, ganda nun. Ganda nun. Gaya So, ng ginawa last ko kay nun. Luminous. Oo, body bag of the night pa nga ang ginawad. Kaya anong gagawin ng yung race kung dumudurog ako ng liwanag? Pero ngayon, taga Baguio na yan. Baka gamiting pandepensa pag siya ay maudyok. Sila daw ang pinakamataas na lugar sa Pilipinas. Pinaganda nyo lang yung terminong taga-bundok. Pero anong pakiramdam ng pagdayo mo dito sa Maynila? Iba ba yung vibes? O baka di pa sana ito? E mapabagyo o dito, parehas lang naman lalamig katawan mo. Sige, sabihin mong Galing pagiging nun. cold mo dahilan. Galing nun. Pares. Ulitin natin. Iba ba yung vibes? O baka di pa sana ito? E mapabagyo o dito, parehas lang naman lalamig katawan mo. Sige. Angas nun, no? Parehas lang naman lalamig yung katawan mo. Nice one. Nice line. Sick. Gusto ko yun. Sana ito? E mapabagyo o dito, parehas lang naman lalamig katawan mo. Sige, sabihin mong pagiging cold mo dahilan ng pagtaas ng kanilang balahibo. Fuck a deep fake. Bitch, just to tell you, init ko dahilan kung bakit may heat wave. Ako dahilan kung bakit to magiging classic like vintage. At mananalo ka lang sa akin kung may luto, parang insane. Ay! Speaking of other leagues, Gago. kapag flip top na yan. Dahil kay Henyo. Luto insane. Grabe. Grabe naman si Sisik doon. Speaking of other leagues, insane! Like vintage! At mananalo ka lang sa akin kung may luto, parang insane! Speaking of other leagues, nakapag-flip top na yan. Dahil kay Henyo. Ulol, mahiya ka. Ironic na itong taga Norte Sur ang nagpakilala. Pwes parehas kayo ng magiging Norte karera. Sur. Nung kaimot siya nakipagpalitan ng bara, mararanasan mo rin pinaka-iconic mong laban kapag tinalo ka ng bata. Wow! Kaya sige. Wow! Ayun yung so far, ayun yung pinakamalakas na linya, no? Maging iconic din yung battle pag tinalo ka ng bata. Ganda nun, yung comparison ng Sur versus Mot, Sisik versus Val. Reference kasi si Val is taga Baguio. And I don't know if doon galing si Henyo, si Sur. Pero nung laban nila ni Mot, may reference si Mot na Carrot Man. So I think Sur, 'di ba, galing sa Baguio. So ayun, ang ganda ng reference. Napagtagpi-tagpi ko 'yon and creative. Okay, props kay Sisik doon. Nung kaimot siya nakipagpalitan ng bara, mararanasan mo rin pinaka-iconic mong laban kapag tinalo ka ng bata. Kaya sige, yabang mo na pag flip top ka na nakarating ka na sa iyong dream state. Napakawak ng performance mo doon, kaya yung pagpili sa'yo mistake. Habang ako laging palo, mapabattle rap o mixtape. At patuloy kong papatunayan na itong maliit na tao ang dapat nyong abangan sa big stage, bitch. Di mo deserve. Walang banat ba? Let's go! Hey! Actually, sa ano pa lang, sa content, sa sulat, sa performance pa lang, Sisik na yon, malinaw. Kasi, kita nyo naman yung naging performance ni Val, diba? So, sloppy, dragging, ineffective, lahat ng halos nang makikita mong negative sa performance, sa battle rap na kay Val Okay, so I think hindi na natin kailangang i-elaborate pa or i-breakdown pa yung kay Val. Hindi talaga ganun ka-epektibo yun, tapos madumi pa yung performance. Kay Sisik naman, kahit yun lang yung tignan natin, diba? Performance, content, written. Yung tatlo lang na yun, pwede nating sabihin, okay, yung tatlong kategory na yun, enough na yun para ibigay kay Sisik. Pero, since ang channel natin ay reaction video or review video,
dikdikin natin si Sisik dito. Okay? Doon sa tatlong kategory, kanya na yon, malinaw. Pero, ano natin, dagdagan natin ng punchlines, haymakers, na para sa akin, napaka-classic. Kasi, napaka-creative, di ba? Nagustuhan ko yung actually maraming tumatak na linya si Sisik dito eh. Yung matatalo mo lang ako pag may lutuan, simile eh, 'di ba? Na parang insane. So, hindi ko alam kung anong battle yung tinutukoy niya. 'Di ba? So, grabe naman si Sisik doon kay Beans. 'Di ba? So, ayun. Ayun yung isa sa mga tumatak na linya, yung simile niya 'yon na matatalo mo lang ako kung may lutuan, parang insane. Tapos yung iconic na battle pag tinalo pag tinalo ka ng bata, yung Sur versus Mot, tapos yung itong battle nila, yung comparison, ang dami, 'di ba? Maraming tumatak na linya si Sisik dito, hindi ko na isa-isahin, 'di ba? Haymakers, punchlines, yung mga setup, actually yung mga setup, ang ganda ng mga setup niya dito para pumunta dun sa pinaka punchline. Pero meron lang akong isang napansin, yung yung lahat ng yan, ina nyo baog. So hindi ko lang nakita as creative yon, kasi maganda yung mga setup niya doon, yung mga rhyming, tas biglang ganon, tas hindi pa siya pumatok, diba? So naging pababa para sa akin, pero nevertheless umangat ulit, nabawi ni Sisik yon, at yun, natapos niya pa rin ng mas malakas, natapos niya pa rin ng epektibo, natapos niya pa rin ng solido yung round 1. So para sa akin, kanya yon, perfect yun para sa akin. It's a 10-6 in favor of Sisik. Yun lang yung mali niya doon, yung performance na I mean yung delivery niya doon sa sa nawalan ng rhyme. Hindi ko alam kung sinadya niya yun or what pero para sa akin hindi siya ganoon ka-creative. Kung sinadya man niya, hindi siya ganoon ka-creative. So sa delivery siguro may something para alam mo yun, parang may missing piece dun sa delivery para mas maging effective yun kung sinadya man niya. Diba? So yun lang naman. Actually kahit hindi ko nga i-count yun kay Sisik pa rin yun. So yun, round 2, Val. Oh! Yeah. Napansin ko nung huli may ilan di matipan ng aking style. Di pasensya na. Di ko kasi kaya mag-rap na tunog Mzite. Ay, gogi. Formula ko walang halong 3GS pag hinimay. Wala akong pilit na mga wordplay na basta nirarhyme. May standard akong sinusunod na dapat satisfying. At parang Diyos din ang galawan ko kasi the gods have to be good all the time. Yeah, because the gods have to be good all the time. Sisiguraduhin ko mapaparami to sa shots like we party wild. Sisiguraduhin ko mapaparami to sa shots like we party wild. Straight to the heart, Cupido sa Valentine's. Straight to the heart, Cupido sa Valentine's. And I keep that relaxed moment like a morning vibe. Kaya ko rin ginagawa mo. Kaya ko rin ginagawa with the bars, without the bars being compromised. Without the bars being compromised. Yung trono ko't corona ka dito, pinagawa pa yun ni Ryan Sanginto. Yan ay customized. Yung nasa baba ko lang yung blazer. Nasa baba ko lang yung blazer. Me and him are not alike. At pakisabi kay Rafael, ayoko may ibang idol dito. Gusto ko ako lang. Sparring tayo 20 mil. Tell me if I'm waiting for him to reply. And tell me if you're ready. Tell me if you're set, ready, and game. And I'm waiting for... Tell me if it's set, ready, and game. And I'm waiting for him to roll the dice. Ha! Tell me if it's set, ready, and game. And I'm waiting for... Tell me if it's set, ready, and game. And I'm waiting for him to roll the dice. Di ko talaga trip ang dami, bro. Di ko talaga matrip ang damay, bro. Pero gusto ko sabihin sa'yo, katas ako na pagmamahal. Katas ka ng kalibugan, pokpok nanay mo. Gogo. Pokpok nanay mo. Pokpok nanay mo. Pokpok nanay mo. Sorry, mami. Pokpok nanay mo. Puro pokpok nanay. Pokpok nanay mo. Kung ibang kwento ko nung huli, puro kwento patawa, ito legit talaga. Pinasubutan ng tito niya ng burat at may kamag-anak pa daw itong kinana. Nakakadiri kang tanga ka. Dapat dito bitin pati warek, barilin sa ulo, patay na, dilat mga mata. Dilat mga mata.
Patay na dilat ang mga mata. Sisik alias Batang Badang. Kung umasta, daming alam. Kung umasta, ang daming alam. Sisik alias Batang Badang. Kung umasta, ang daming alam. Kung... Yeah! Sisik alias Batang Badang. Kung umasta, daming alam. I'm sorry, mame. Yeah. Let me get myself back. Sisik alias Batang Badang. Ame. Sorry, mame. Time. Ano ba na, Sisik? Let's go! Nag-choke pala si Val dito. Sayang. Hindi niya na nahugot. Oh! Papatayin na dilat ang mata. Let me get to myself, my man. Sabi nitong gago, Gago. tangina mo kahit buhay pa ako, parang nakapikit na ako. Chinito bars. Sabi niya kanina, pangit daw si M-Side, sige. Hindi. Sabi niya. Sige, di naman ako totally ng lalain mak, hindi ba? Hindi dahil sa ayaw kong maikisan. Pero sige, gayahin natin yung motus meta. Subukan ko lang maging bobong MC kahit minsan. Gago. 1 up 5, sabi niya kay Eli. Papapatay kita, marami akong pera. Yung linya, pwede. Tapos nirebatan ka lang ni Gago ng sige nga, penge. De, for the context, napikon kasi tong Gago kaya gusto niyang papatay yung tao at sinabi niya lahat ng yun habang off-cam. Napakayakin ng puta, wala kang pinagkaiba kay Okram. Gago. Papatay Gago. mo siya? Papapatay mo siya? Ba't di mo na lang ginawa? Si Miller talagang gagawin pang bagito? Ang dali na matrigger nitong di kayang mga labit ng gatilyo. Sa akin mo subukan yan, brain dead. Tara testing mo. Makikita nyong bumagsak tong leche parang prelims ko. Gago. Sa ginawa ni Eli ay debated kaya X to. Tangina puro ka lang death threat parang playlist ko. Ayos. Tangina dahil sa asar sa battle rap. Sa takot mo nilagay ng bata. Ako wala ng bayad-bayad, kaya kitang ipapatay sa karma. Tangina hindi ka nababagay dito. Naturang wak MC. Papatay ka ng dahil sa biro. Ano ka INC? Issue. 1 up 6. Tumungo na lang tayo sa 1 up 6. Sige. Kung saan yung kumpiyansa niya, dumadagdag. I'm here to compete for a final. Sa yun, first round laglag. Tangina, gigil na gigil ka pa kahit di ka namin magets. Tipong wala nang atrasan, boy. Kaya binigyan siya ng dots, palibhasa, wala kang point. Tangina, tinalo ka ng partner ni... Nice. So, ayun napapost ako doon. Ang ganda nung linya na yon. So, alam ko mapapanood to ni Sisik. So, yun. Ayos yun. Binigyan ka ng dots kasi wala kang point. Nice. Yun yung pinaka nagustuhan kong linya so far, no? Although may mga malalakas na linya na si Sisik dito na na-spit niya, pero eto, kakaiba to. Ayos to. Namin magets. Tipong wala nang atrasan, boy. Kaya binigyan siya ng dots, palibhasa, wala kang point. Ayos Tangina, yun. tinalo ka ng partner ni Rayan sa Stitch and Thread. Malaking bulas ka na nga, Chong. Kung sa akin yung tinapat, baka nasibak ko pati butas ng karayom. Tangina, tas sa akin pa nakipagpalitan ng tirada. Sa akin pa nakipagpalitan ng tirada. Pes, sasamain pa rin tuloy. Gagawin ko lang bitch tong Bisaya parang mga asawa ni Bugoy. Okay. To sum it up, 1 up 5 banta kay Eli. Hindi niya tinuloy. At ngayon, barkada sila. 1 up 6 pagiging finalist, di rin nagkatotoo. Tadhana biglang nagiba. Mabigat tong bibitawan ko, pare, angkor. Ulol, ba't di ka nahiya? Kung bibigyan kita ng description in one word, wala kang isang salita. Tangina, 1 up 5 kasali rin ako. Kaso tinalo ko ni Trev at nanaig siya. 1 up 6 kasali rin dapat ako. Kaso di ko alam kila Odin kung ba't naaalis pa.
Siguro balak nila ako ipasok para next year. Para sure na maasinta. Dahil alam naman nila na yung 7 sa ngalan ko nakalista. Nakita Nice! ngayon! Nice! Hindi ko na ano yun ah. Hindi ko na nahulaan yun ah. Kala ko may iba siyang ano doon, may iba siyang punto. 1 up 6 dapat kasali rin ako, pero di ko alam ba't tinanggal ako. Pero baka next year kasi yung 7 nasa mo sick. Kailangan mapunta sa ang 1 up 7. Nagbitaw ka ng ganyang salita. Galing. Galing nun. Grabe yung ano ko doon. Nagulat ako doon kasi hindi ko ina-expect na hindi ko ina-expect na maglaland sa ganun. Kasi typical Typical na linya, kumbaga common. Tapos parang ina-expect ko common din yung magiging punchline. Pero putan lupit nun. Hindi ko ina-expect na yung next na line or yung pinaka punchline is ahead or in the future. Diba? Galing nun. So nagustuhan ko yun. Siguro balak nila ako ipasok para next year. Para sure na maasinta. Dahil alam naman nila na yung 7 sa ngalan ko nakalista. Pero Galing. papatayin mo nakita ngayon. Dito sa idol nyo, ako na ang dumali. Malungkot tong uuwi, construction na di pinayagan na bumali. Tangina binadibag ka ng sisik na hindi na kinailangan pang humawi at sali ka na lang rin sa tournament next year. Doon mo subukan na bumawi. Walang banat, bakit? Galing! Shit. Yung dalawang masasabi kong haymaker ni Sisik, actually ayun yung pinaka nagdala sa kanya para ma-maintain yung energy, yung power. So, eto to be honest, kung hindi dumating yung binigyan ka ng dots, hindi namin maintindihan, wala kang point, tsaka yung next year 7 na lista, yun. Actually, kung hindi dumating yung mga linya na yun, possible mas malakas pa rin yung round 1 ni Sisik eh. Kasi bibigyan ko sana siya ng 8 or 9. 8 or 9. Actually, 8 or 9 lang talaga. Kaso, yun, narinig ko yung dots, point, tapos yung 1 up 7, C6, 7 nakalista. Yung dalawang haymaker na yun, parang biglang upside down eh. Kumaga, from zero burst talaga eh. Alam mo yun, ang galing nun. Hindi ko in-expect talaga yung 1 up 7, tapos sa 7 sa akin, sa ngalan ko nakalista. Lakas nun. Di ko alam kung may nag-react dun sa binigyan ka ng dots, wala kang point, di ko alam, pero para sa akin sobrang bigat din nun. Di ba? Ang ganda kasi ng setup niya eh. So sa sobrang ayos, sa sobrang linis nung naging setup niya, masusundan mo yung yung pinakapunto niya, 'di ba? 'Di ba? Yung hindi ka namin maintindihan, kaya ka binigyan ng dots kasi yun nga wala kang point. Yung mga ganun. So ang ganda Ang ganda nung pagkakagawa, ang ganda nung pagkakatahi doon. So props doon. So ayun. Enough yung dalawang haymaker para bumalik yung energy katulad nung sa round 1. So it's a 10-6 pa rin para sa akin. Perfecto. Ganda nun. To be honest, kung hindi dumating yung dalawang punchline, hindi dumating yung dalawang haymaker, hindi to magiging ganun ka powerful. Pero yun dumating yun at solid yun. Enough yun para iangat ulit yung round 2 ni Sisik katulad ng round 1. Round 3 tayo. Let's go! Damn, Tangin na ang bobo mo. Dukha na nga, pangit pa, walang modo to. Pag nagkamali ka, akuin mo. Huwag ka magturo. Huwag ka magturo. Pag nagkamali ka, akuin mo, huwag ka magturo. Iyakin tong putang ina. Burat ko subo mo. Iyakin kang putang ina, ito burat ko subo mo. Yeah, iyakin kang putang ina, ito burat ko subo mo. Sorry, mame. Yeah! Tangin na tong
Nag-i-inchik-inchik na to. Tangin na to, nag-i-inchik-inchik na to. Inchik na maasim Ninong Ray. Inchik na maasim Ninong Ray. Kung ako mag-i-inchik-inchik, parang Jet Li Jackie Chan, we don't die. We don't die. Tangin na, we don't die. Kung ako mag-i-inchik-inchik, parang Jet Li Jeremy Lin. Joke lang. Jet Li Jackie Chan. We don't die. Tangin itong bata na to nung huli nakakachamba na rin. Nakakapanalo na rin. Pero chamba. Tangin ito ng bata na to nung huli-huli nakakapanalo na rin. Pero chamba. Kasi binoto ng mga burado na dala lang sa pakikisama. Dala lang sa pakikisama. Dala lang sa pakikisama. Swinerte to men. Inchik na puro chamba. Jeremy Lin. sorry. Inchik na puro chamba, Jeremy Lin. Yung sinabi ni Lipram na siya yung Gardo Versosa ng battle rap. Wala ko yung Robin Padilla, yung angas na pero yung looks Piolo P. Yeah. Piolo P. May killer looks na kaya kang malinis na hindi ka may killer looks na kaya kang malinis na hindi na imbestiga ng forensic. Punchlines ko 1-2-1-2 Moro beats. Kung mag-rap realistic Ron Looney. Kung mag-rap realistic Ron Looney. And I keep the flow with me. Stick to the art, not to the trends. Learn how to play your card, learn how to play your game. Kung magtanghal ka, give it your best so you won't regret. Aminin mo natuto ka sa akin kasi kung hindi, nakastack ka pa rin sa Kilua Kupal starter pack na dating. Game time. Lumbana at Sisi! Wala na hindi na spit ni Val yung pinaka masterpiece niya dito. Okay, sisik tayo. Let's go! Singgit daw na maasim. Ninong Sige, Ray. aakuin ko na yon. Oo, ako si Ninong Ray, kaya lalamunin kita ngayon. Bitch. Di ba idol mo si Sak? Kaya durog at sobrang bloody, tila ayaw pang mag-start. Ulul, ikaw yung source ni Saki. Kaya pala laging amoy Baguio Gold sa venue. Ayun ang balitang sumambulat. Kaya yung may nagtimbre sa akin na ikaw nagdadala ng shooks, di na ako nagulat. May dala ka ba dyan? Payo ko sa'yo, wag mo munang abutan si Saki. Kasi wrong timing, di ba? Idilpitir na sa Martes, baka magutom yan bigla, nagpa-fasting sila. O ako na lang kukuha. Gago. Subukan ko kung best bro. Pero bago ko mag-hit, sisiguraduhin kong you'll get smoke. Hanggang si Gago ay madrop. Shoot to kill ko todo to. Shoot to kill ko todo to. Dahil pag ako nag-pop, puputokin ko ulo mo. Puputokin ko ulo mo. Tanginan to, addict starter pack. Tanginan mga taga Baguio talaga tol no? Sa lahat ng mga sinusuportahan kong magsasaka, wag lang mga taga Baguio. Kasi laging may dalang chongke, tangina. Gago. Tignan nyo, pag bumabattle yan sila, laging namumula yung mata. Kaya nga siya naka-shades eh. O ano? Ikaw na ba yan? Pukin ang ina mo, nahawa ko sa'yo. Nag-choke, Hindi, gago. sa totoo lang, malaki respeto ko dito. Sa tamod ni Sak, kaya nag 2 days prep ako. 2 days prep to boy. Ano? Parehas lang tayo, hindi ako papayag, hindi ako papatalo sa'yo. I'm sorry, my man. Let me get back to myself. Saan nga ako natapos? Pagkapap, puputokin ko ulo mo. Yan, ito, naalala ko na, putang ina mo. Naalala ko na. Yang galawan, hindi, dun muna sa pop. Sige. Hanggang si Gago ay madrop. Shoot to kill ko todo to. Dahil pag ako nag-pop, puputokin ko ulo mo. Yang galawan mo huli. Bitch, di pe pwede. Na-expose sa marijuana tong pusi. Kitty Duterte. Speaking of Duterte, maraming salamat ICC. Kasi hinuli nyo si Digong. Gago. Yan ang nararapat sa kurap.
marami kayong natulungang kabuhayan. Malaya na siyang nakakapagtulak. Gago. Hindi, sa totoo lang, wala naman akong problema sa damo. Kasi marami yang positive na nadudulot sa atin kapag titikman, oo. Ang problema ko lang sa'yo, pare, dapat binibigyan mo ako. Gago. Dapat binibigyan mo ako kasi tangina. Ito, yung asawa mo, konsentidor din sa pagdadamo. Gago. Oo, sa inosente niyang mukha, hindi bagay. Ate Ailea, malaki respeto ko sa'yo kaya ayaw sana kitang idamay. Kasi parehas tayong musikero trakisa, di ba? Kaya ba tumabot sa ganito? Tangina moto natin, rock and roll, dapat loyal tayo sa shabu. Gago. Pwede yun. Sira ulo si Sisik dito. Oo, musikero yung asawa niya. Astig, di ba? Tapos may kaduho yung lalaking nagigitara. Uy, di naman sa pinag-overthink kita. Paano kung sa stage, yung lalaki, tamang flex sa gitara niyang Fender. Tapos backstage siya naman yung finefinger. What if? Pinapaikot ka lang niya na parang Cortex Brad. Pero pag nagpa-practice silang dalawa, nag-i-smoke and fuck, what if? Totoo lahat ng sinasabi ko. Matik, wasak kabay. Tas siya, wasak yung puke, sabay agay-agay. At Ailea, kapag ako naging asawa mo, sana maintindihan mo. Di na natin kailangan magtsongke. Ikaw yung sisindihan ko! Tsak titindihan ko! Papahirapan ng tuloy-tuloy diretso! At nang makita mo sa ibabaw ng mundo ang imahe ng impyerno! Ano, masakit na ba? Masakit na ba masyado? Masakit na ba masyado? Sige lang, iyak ka bay! Alam kong wasak na yung loob mo. Kasiyahan mo'y tinatangay. Itong mag-asawa na adik, nagawa kong ipagsabay. At isa lamang to sa patunay na ang droga pwede niyong ikamatay. Bitch. Tangan tayo magigay para sa laban na yun! Yo! Okay, medyo okay, wait lang ah. I-ano ko muna, i-absorb ko muna, i-digest ko muna yung round 3. Ano naman, all 3 rounds naman kay Sisik to. So, first 2 rounds, perfect yun para sa akin. Yung round 3, hindi ko masyadong natripan yung, ito, real talk. Hindi ko masyadong natripan yung, ano, yung performance ni Sisik dito. Unang-una, nag-choke siya. So, nag-freestyle, nakalimot, tapos sinugot niya ulit, naalala, na-perform, tapos, siguro ano lang, mataas lang yung naging ito real talk to. Siguro naging mataas lang yung expectation ko sa round 3 ni Sisik. Kasi yung 1 and 2, more on punchlines eh. Punchlines, haymakers, punto. Doon nag-stick si Sisik at ayun yung pattern eh. 1 and 2, parehas ng atake. Pagdating sa round 3, siguro nag-expect ako ng mas malakas, mas effective, mas bumabakat na mga punchlines, haymakers. Ayun yung ina-expect ko. Tapos, naputol. 'Di ba? Naputol kasi nag-choke, nag-freestyle. Doon pa lang eh, medyo bumababa na yung energy ni Sisik. And then, naalala niya. So, andun na naman yung expectation ko. Kasi sabi niya, ito na, naalala ko na. So, bumalik yung expectation ko na, ito na, baka nasa second half yung mga effective na punchline at haymakers na hinahanap ko. So, nag-expect ako. Tapos, ayun, syempre, mas solid, mas compact, mas bumabakat na punchline yung inaantay ko. Tapos, biglang na personal. So, biglang out of nowhere na personal si Sisik na para sa akin, hindi ganun yung nakita natin sa first 2 rounds. Diba? So, para sa akin, hindi siya naging ganun although effective, diba? Nakita niya na epektibo. Pero, para sa akin, hindi siya ganun ka-creative or ka-colorful eh. Diba? Nandun ka na sa pattern, nasa path ka na, straight na yung path mo eh. Tapos, biglang lumiko. Diba? So, okay yun.
okay yon. Pero para sa akin, para sa akin lang naman, ang ganda na kasi ng, ang ganda na nung tinatak ni Sisik na nadaan. Punto, punchline, haymakers, ganun set up na andun So, 1, 2, 3, okay na sana yun kung ganun. Pero, yun nga, iba yung naging atake ni Sisik sa round 3 at para sa akin, hindi siya naging ganun ka impactful sa akin. Nag-choke pa siya. Isa rin yun sa mga reason kung bakit siguro para sa akin hindi siya naging ganun ka impactful. So yun lang naman, wala na akong ibang explanation doon or wala na akong ibang insights doon sa ginawa ni Sisik pero yun lang naman. Siguro ganito. Para mas ma-visualize niyo yung pinupunto ko. Sabihin natin malinis na itawid ni Sisik to. 2 scenarios, bigyan ko kayo ng 2 scenarios. Sabihin natin, malinis na itawid ni Sisik yung round 3. Walang choke, hindi nakalimot, hindi nag-freestyle, tuloy-tuloy. Para sa akin, hindi ko pa rin siya makikita as powerful ng rounds 1 and 2. Kasi nga, andun na yung pattern. Ang ganda na ng pattern ng 1 and 2 niya, tapos biglang na-personal siya. So, hindi siya naging ganun ka sa akin. So, siguro, bibigyan ko pa rin siguro siya ng 9 points doon kung sakali. Okay, pangalawang scenario, walang personalan na linya si Sisik sa round 3. 'Di ba? Walang personalan. Tuloy-tuloy siya kung ano yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, ganon. Malinis sa kanya 'yon. 'Di ba? So bigyan ko pa kayo, marami pa parang marami pang nabuong marami pa akong nabuong other scenarios Sabihin natin ganito. Yung unang scenario, hindi nag-choke. Pangalawang scenario, hindi na personal. Pangatlo, siguro, hindi na personal, pero nag-stick sa 1 and 2 na estilo pero hindi naging effective. 'Di ba? So pwede rin 'yon, 'di ba? Pero wala marami pang scenarios to pero hindi ko na isa-isahin. Pero 'yun. Bigyan natin ng 8 points si Sisik dito. Hindi siya ganoon ka-impactful sa akin. Unang-una sa lahat, nag-choke. Pangalawa, hindi ko trip yung naging atake niya sa round 3. Pangatlo, siguro hindi na maintain ni Sisik yung energy, yung power level niya sa 1 and 2. Yun lang. Pero all 3 rounds bibigay ko yun kay Sisik. So 10-10-8, so that's 28 points for Sisik. Kay Val naman 3-6 yun para sa akin. So that's 18. So 28 to 18. Tambak yun, tol. Gusto Madalima, Skaway sa Station Trend. Boto ng Urado, 3-0 para kay Sisik. Yeah, malinaw naman, Sisik naman. One-sided yung battle. Yeah. Salamat kay Val. Idol ko yan si Val. Fortune daw. Triangulo, Sisik, Hex Magus. Siya pula akin na late to ngayon lang. Tapos na. Ilay. Yun lang. Yeah, damo na salamat. Yun, syempre, binoto ko si Sisik. Yung round 1, sobrang lakas, sobrang malinis. Pero parehas sila malakas, pero puro starter si Bal. Kaya yun, round 2, ganun din. Hanggang round 2. Yun lang, malinaw naman. Yo, Bren nga pala, binoto ko all 3 rounds, C6. Kita naman, sayang yung ni Balmi sumusuntok, kaso wala na lamang ni C6. Kaso all 3 rounds C6, wala na. Yeah, Rex guys and Wing Clothing Essentials. Tapos, boto ko all 3 rounds kay, C6. C6, yan, C6 yan. Siya yung binoto ko kasi puro stumble si Udol, pero... Okay, so yun lang. Malinaw naman, klaro, sobrang klaro naman na yun, kay Sisik yun. So shoutout Sisik
So, alam ko aabangan mo pa yung isang battle na na-request mo. Pero, sa ngayon, ito muna yung panoorin mo. So, sana na, mapanood mo. Sana magustuhan mo to. Pero, kahit hindi. Diba? Pero, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.